Expander versus Veloz tayo, ano? Tingin ko mas okay pa rin talaga si Expander. Kasi ang baba talaga ng ground clearance ni Veloz eh. As in, sobrang baba talaga. Parang ako nakabiyos. Parang ako nakasedan. Hindi mo na kailangan ipa-lowered eh. Ang nagpapababa kasi talaga ng ground clearance dun, yung parang guard niya sa harap eh, no? Pagka chinek ninyo yung mga picture ni Veloz. Tapos si Veloz kasi, parang ang dami na talagang katulad sa kalsada. As in, subukan nyo pagka sumakay kayo ng Grab or pagka nagbiyahe kayo, kung may sasakyan man kayo, pansinin ninyo. Subukan nyo pansinin yung mga nasa paligid ninyo, yung mga nakakasabay ninyong sasakyan, yung mga nakakasabay ninyo sa kalsada. Kahit pumunta kayo ng parking ng SM, marami-rami kayong makikitang nakabelos, ano. So yun, kung okay lang sa inyo yun, edi magvelos kayo. Tapos si Expander kasi talaga, ang ganda ng ground clearance niya, sobrang taas. Ang ground clearance niya, kung di ako nagkakamali ha, 218 mm, 30224, basta doon na lang naglalaro. Maliit lang yun kung nagkamali man ako. Pero yun, sobrang taas ng ground clearance niya. Pag tinignan mo sa gilid, yung iba kasi sa gilid tinitignan eh. Pero pagka tinignan mo sa gilid, hindi mo ganong halata. Kasi ang totoong ground clearance na sukatan, yung nasa harapan. 'Di ba? Yung sa may parang skid plate o bash plate yata yun, kung anong tawag man nun sa Montero. Sa Expander kasi dun din yung sinusukat sa harap talaga. Sa gilid, hindi nyo ganong mapapansin yun kasi sobrang taas talaga ng panggilid ni Montero eh. Pero pagka sinukat talaga ninyo, kahit i-google ninyo yung ground clearance ng Expander tsaka Montero, sobrang dikit lang yan. Sobrang lapit. So yun. Tsaka isa pang pro ng Expander is naka-automatic transmission pa siya, no? Same sila ng transmission ni Montero, although si Montero naka 8-speed automatic, si Expander naka 4-speed automatic transmission. Ang kagandahan kasi ng automatic transmission, yung conventional, yung dati pa nating gamit sa mga lumang sasakyan, mas madali siyang i-maintain, mas madali siyang gawin compare mo dun sa CVT ni Toyota Veloz, no? Si Toyota Veloz kasi, although naka CVT siya, meron siyang first gear gawa ni Toyota. Ha? Napakaganda nung ginawa ni Toyota na yun kasi sa mga CVT sa lahat ng klase ng sasakyan, ang pinakamabigat dyan is yung from stop papaandar. Yun kasi yung pinakamabigat na load na dinadala ng isang transmission. Kung para ma-gets ninyo, mako-compare ko yun pagka nag-start kayong umandar sa bike, no? Di ba? Kung nasa bike kayo, tinatry ninyong umandar, o di ba? Pagka unang apak ninyo parang antigas, di ba? Tapos padali ng padali. Tapos yung may mga gear na bike, tsaka kayo nagsiswitch ng gear, di ba? Pag medyo mabilis na yung paa ninyo. Ganon din sa sasakyan. Ang pinakamabigat na load ng sasakyan pagka aandar is yung pinakaumpisa. Di ba? Yung pinakaumpisa sa pag-accelerate ninyo. So si Toyota nilagyan niya ng first gear. Kaya napakalaking bagay may first gear si Toyota. Pagka may first gear ka kasi, yung nagbubuhat ng mabigat na load na yon is yung automatic transmission, parang katulad nung conventional. 'Di ba? So hindi basta yung CVT lang agad yung nagbubuhat. So mas less yung bigat sa CVT. Kumbaga, mas madali nating mas matagal siyang masira compare dun sa mga gawa ni Mitsubishi na CVT, gawa ni Nissan na CVT, di ba? Parang para sa akin hindi 'yun okay. So 'yun, overall ano pa rin ako talaga, Expander pa rin talaga ako. Ang pinaka the best na MPV para sa akin, Expander. Kung uusapan naman yung specs, yung mga features, yung mga safety features, syempre panalo si Veloz diyan. Lalo yung top of the line ni Veloz, no? Compare mo dun sa top of the line ni Expander. Pero para sa akin talaga, kung ako bibili ng MPV, 7-seater, Expander kukunin ko. So, sobrang bigat ng 7-seater na sasakyan para lagyan ng transmission na CVT. Para sa akin ha, kung ako lang tatanungin, supposedly, ang mga CVT ilalagay lang sa sedan or yung mas maliliit pa sa sedan tulad ng Wigo, di ba? Ng Picanto, yan, okay lang yan mga naka-CVT. Pati yung mismong sedan, sa tingin ko okay lang din naman. Pero kung malalaking sasakyan na MPV pataas, pati nga crossover, sa tingin ko dapat hindi lagyan ng CVT. So yun lang, hanggang dito na lang muna. Like, follow, subscribe, whatever. Mag-comment kayo dyan, magtanong lang kayo, gagawa pa tayo ng mga susunod na video. Peace!